Sa mga sunod-sunod na mga pangyayari sa buhay ni Remulla, tila hindi pa rin ito natututo mula sa kanyang mga pagkakamali. Patuloy pa rin siyang nagpapakalat ng mga paninira laban sa mga kaalyado ni Duterte. Hindi na raw siya nagkaroon ng konsensya sa kanyang mga nagawang mali. Kahit pa nga may malubhang sakit na siya, ay patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban sa mga tapat at maaasahan na politiko. Ayon sa mga netizens, mas inuuna pa raw niya ang paninira kaysa sa pagtatrabaho. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan, wala pa ring pagbabago sa kanyang mga gawain. Tilang hindi na raw siya natuto sa kanyang mga kamalian at patuloy pa rin sa kanyang mga aksyon laban sa mga kaalyado ni Duterte. Kahit na may sakit na, tuloy pa rin ang kanyang pakikibaka at paninira sa mga politiko. Ayon sa mga netizens, tila mas pinapaboran pa niya ang paninira kaysa sa kanyang mga responsibilidad bilang SOJ. Habang patuloy ang mga kontrobersiya sa kanyang paligid, wala pa rin siyang pagbabago sa kanyang mga kilos. Sa kabila ng kanyang karamdaman, hindi pa rin siya nagkakaroon ng konsensya sa kanyang mga pagkakamali. Tuloy pa rin ang kanyang pang-aalipusta sa mga kasamahan sa politika. Ayon sa mga netizens, mas inuuna pa rin niya ang pagkakalat ng paninira kaysa sa pagtutupad ng kanyang tungkulin bilang isang lingkod bayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga siliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. They made the announcement ngayong araw lang to, partner, as the DOJ granted the petition for review pending before the DOJ for over 4 years. Okay, ito ang magandang ipaliwanag, partner, no? O, kasi sabi nga ng ilan, bakit file na lang ng kaso? Di ba? Yun ang sinasabi, event, yung mga sympathizer, yung mga sumusuporta kay pastor, wag nang dumalo ito. Hindi talaga dadalo sa hearing. Kung gusto nyo, file ng kaso. Okay. The complainant was former member of the Davao-based KJC who claimed that she was sexually abused in 2014 when she was still 17 years old. The victim filed petition for review before the office of the Justice Secretary seeking a reversal of the decision of Davao City Prosecutor's Office. At eto na nga ang inilabas, partner, na order. Base ito sa, tama ba, final na petition ng mga biktima for review sa office of the Justice Secretary. Okay. Ito yan, partner, kasi siyempre para maintindihan ng mga natin, mga kayubi natin, sa mga nakikinig sa atin. Kapag kasi ikaw nag-file ng case, kung saan nangyari yon, generally, doon mo i-file. Yun yung nasa batas eh. Ang kasi, yung criminal case kasi kung saan naganap. Okay. Yun yung may jurisdiction. Okay. So kung nangyari yung rape, child abuse, doon sa Davao. Kingdom of Jesus Christ, sa Davao, Davao talaga yung sampa. Okay. Diba? Kasi walang jurisdiction yung ibang lugar. Okay. Now, na-dismiss. 2020. Na-news ito, na-dismiss sa Davao, a year, wait lang na-file siya ng December 2019. Okay. Na-dismiss siya ng 2020. Na-news siya, na na-dismiss is July 8, 2020. Ginawa, syempre, after 15 days, mag-EMR ka muna. Hindi ko alam siguro, nag-EMR to, denied din. Kaya aakit ka ngayon ng DOJ. Magpa-file ka ng petition for review. Kung baga, i-aapila mo sa mas mataas. So, ang may hawak niyan is DOJ. Ngayon, natulog doon ng 4 years. Diba? Bakit siya natulog? Actually, mga kayubi. Yeah. Actually, partner, yan din siguro ang tanong. Nasa palaisipan ng ating mga kababayan. May mga nag-file na pala for, tama ba, review. For file for petitions. 2020 siya dinismiss. So within that range,
Then, kasi within that period din, kasi 15 days lang naman yung pag-file ng petition for review. So, ang tanong, bakit umabot ng 2024? Oo. Bakit ngayon lang? Diba? Kayubi, mga kayubi, sa totoo lang, kapag nag-file ka ng petition for review sa DOJ, Gaano ba katagal yan, partner? Bago... tumatagal siya talaga. Okay. Okay. Hindi ko na masabi. Oo. hindi ko na- Pag sinabing matagal, partner, Ay, okay. tumatagal siya talaga. As in, matagal na matagal. Taon. Taon. Diba? Oo. Kasi sabi mo nga, umabot ng 4 years, oh. Oo. Ito siguro ha, bago ko idalin sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya minsan, may 60 days kasi kami na mapahinto yung arraignment sa court. Kunyari ang kaso is to file. Mm-mm. 'Di ba? So pag nag-file sa court, ikaw na accused. Ang gusto mo is, teka lang, mali yan. Mali ang decision ng prosecutor, ng investigating prosecutor. I-appeal ako sa DOJ. So ngayon, hindi kasi maho-hold, hindi kasi mapapahinto yung kaso sa korte kung hindi ka nag-file ng petition for review sa DOJ. So sa DOJ, bibigyan ka na ng court ng 60 days. So within 60 days dapat ma-decision na niya ng DOJ kung i-dismiss o hindi i-dismiss yung case. Okay. Okay? So ngayon, partner, so kung ikaw yung akusado, nagwe-wait ka ng 60 days, ang tagal ng DOJ. 'Di ba? Pag hindi kasi na-decision na ng DOJ yan, tuloy ngayon sa korte. Wala ka na magagawa. Oo. Kumbaga, kahit alam mo na may depensa ka, wala ka na magagawa, didiretso na yan sa korte. Kasi hindi siya agad na decision Ng DOJ. ng DOJ. Oo. So, nangyayari yan, partner. Lumalagpas yung 60 days. Siguro maliban lang kung napaka-controversial ng case mo. Mapapansin. Pero sa dami-dami ng case na yan, ayoko silang sisiyan, pero hindi siya lang ganun kabilis. Okay? Kung natulog ito ng 4 years, nangyayari ito sa ibang case. Okay? Kasi meron sa amin, partner. Kaso ko sa Ilocos, sinait. Oo. Sinampahan kasi namin yung teacher ng child abuse kasi nanapak. Oo. So nag-apila siya sa DOJ. Na-decision na yung case namin. Ako kalaban yung nag-file ng petition for review para ma-dismiss yung case. Na-decision na yung teacher, yung kaso, na-guilty na yung teacher after a year pa lang lumabas. Yung Decision ng DOJ, sinasabi na hindi ituloy nyo. Okay. Dismiss yung dismiss yung appeal niya. Pero decided na kami. So nakita mo yung tagal. Yeah. Okay. Oo, yes. Pero dito kay Pastor Kibuloy, mga kayubi, sabi ko, it's parang normal na ganun katagal. Siguro sa dami nga ng case, lahat partners, buong Pilipinas yan. Kaya lang, sana may limit yung period. Sana may cut. May cut off sila na dapat ito kasi nababaliwala kasi siya. Diba? Nasasayang yung apila kung hindi naman madidesisyonan on time. So yan. Dito kasi, ang tingin ko, sino dati ang DOJ Secretary Partner? Leonardo Guevara. Tama ba? Noong 20... Yes. Panahon ni Pangulong Duterte. 2019. Oo. Oo, tama. Diba? Oo. Tama tayo. So, kung sinasabi nila na malakas, kung sinasabi nilang malakas si Pastor Kibuloy, baka talagang hindi mo na dinesisyonan. Baka lang mga QB. Analysis ko is baka hindi dinesisyonan ni Secretary Guevara kasi medyo siya sa administrasyon. Straight siya. No. Even if na administrasyon siya, nasa batas siya . Okay. Nasa batas siya. Or it's either, hindi talaga nakarating sa kanya. It can be. Di ba? Pero sabi ko, siguro nga kasi si si Secretary Guevara, the way I see it is, sa batas siya. Okay. Parang wala siyang sinisino, basta sa batas siya. Yun yung tingin ko sa kanya. Oo. So kung may nagpa-pressure, baka ayaw niyang desisyonan. Can be Oo. Pero hindi ko sasabing yun. Oo. Yun lang yung tingin ko. Kung bakit tumagal. Oo. Kaya Pwede. hindi muna Niya ginalaw. Oo. Okay. Instead na kung Oo. may nagpa-pressure, Oo. na i-dismiss mo, hindi na lang niya ginalaw. Oo. Pero eto ngayon, sa desisyon, sa order na inilabas ng Department of Justice, ba't ngayon lang? Okay. Kasi umingay . Oo.
Umingay na. Kasi sabi nga rito ni Dadaday, bakit dit pang controversial? Anong klaseng sistema yan? Ano daw ulit? Oh, Bakit? Bakit kailangan pa na pang controversial para ito ay pagtuunan ng pansin? Bakit din magpa-controversial para mapansin? Tama ba ako, Parang Dadada? ganun, oo. Para Anong para maging mabilis ang pagdidesisyon sa isang kaso, partner. Yun yung buhay. That's life. Diba? Kung pinag-uusapan, diba? Siyempre, kumbaga, Kung gagalaw maingay, eh. yung kaso, oo. Kumbaga sa baso na nanahimik, pag Oo. ginalaw mo yung Oo. lamesa, gagalaw siya eh. Oo. Eh dati walang gumagalaw eh. Exactly. At saka maapektuhan, 'di ba? Ang kanilang ang siyempre partner, ang performance Yeah. ng DOJ. Sabihin ng tao, meron na palang nakabinbin na diyan eh. Oh. Ba't hindi nyo pa yan pinagtutuunan ng pansin? Hindi nyo binibigyan ng halaga. Saka tingin ko, partner, baka wala na kasi nakikialam sa kaso kay Oo. Pastor Kibuloy. Kung makikialaman, mga kayubi kung may makikialaman nito, pabor kay Pastor Kibuloy kung Mm-mm. mukhang hindi na siya kaanib sa administrasyon. No. Ganun lang yun. Ganun yun. Oo. So in other words, malaya na kami makakakilos Mhm. kasi wala nagpe-pressure. Oo. Unang-una, iba na ang presidente. Okay. Hindi na si Oo. Pangulong Duterte. Iba Diba? na rin ang DOJ Secretary. Iba na yung DOJ Secretary. Although, Oo. si SOJ ay dating malapit kay Pangulong Duterte. Oo. Di ba? Pero kasi naiba eh. Mm. Naiba yung salansan ngayon eh. No. Di ba? Hindi na okay si Pangulong Duterte sa kay PBBM. Hindi ko sinasabi na may war sila, partner. Mm-mm. But the way we see it, hindi na sila ganun ka united. Oo. Diba? Hindi na sila ganun ka-BFF. Hindi na Oo. sila ganun ka BFF. Oo. Kaya mukhang hindi na pwedeng pakiusapan. Oo. 'Di ba? Oo. Kung Oo. pinapakiusap. Okay. Hindi natin sinasabing humingi Oo, ng pabor, ha? oo. Kung man. Oo. Kung hingi man ng pabor para kay Pastor Kibuloy, Oo. yung lakas wala na. Oo. Kasi kung titignan mo, basta sabi mo nga, itong kasong ito, final during the time of, di ba? Yes. 2019, 2019, Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Kalakasan. Oo. At partner, syempre, yung nakaupo sa DOJ, appointed. Yes. By... Hindi naman siya kikilos. Oo. At ngayon, nawala na, mainit na pinag-uusapan, siyempre hindi mo maiiwasan na mag-isip ng iba yung tao rito. Yes. Oo. So, Saka, partner, okay, kayo na rin makayubi, kayo sumagot Oo. ito. At that time ba, nung Pangulo si Pangulong Duterte, may nakakasaway ba sa kanya? oo. Diba? Wala naman eh. Mm-mm. Wala nakakasuway sa kanya. Oo. So, although, sabi nga natin, hindi natin sinasabi nilalakad niya. Oo. Pero hindi mo maaalis sa isipin natin na close sila. Oo. 'Di ba? Kung bakit naging unanimous ang decision ng Davao Prosecutor's Office na ma-dismiss, Mm-mm. merong mga nagsasabi Oo. na mga allegedly kilala nila ang mga Duterte sa Davao, Oo. hawak daw nila ang hustisya sa Davao. Mhm. Oh. Oo. With that, syempre, kahit ikaw na hindi ka taga Davao, pag yun na nadinig mo, Mm-mm. tapos pag pinagtagni-tagni mo yung kwento, ay oo nga, baka. Mm-mm. Baka Pero malakas. partner, sabi mo nga kanina, yung pagsasampa ng kaso, di ba? Yung Republic Act 7610 Anti-Child Abuse Law at yung ilang pa mga kaso, dapat kung saan nangyari ang krimen. Oo. Wait, partner. Oo. Secretary dati si Aguirre. Okay. Sino pumalit sa kanya? Si after Aguirre. Oo, sige nga. Oo. History. Baka magkamali tayo. Teka lang ha. Mm-mm. Sige nga, partner. Tignan mo nga. After Aguirre, Oo. Anong panahon yan? 2019. 2019? Oo, sige. Magkano muna tayo? Google! Oo nga, sige nga. Tama si Kadama. Nauna talaga si Oo. Aguirre, tapos inalis, di ba? Oo.
Dahil sa isang anomalya. Oo. Sino na? 2019, partner? O tama, Minardo nga. Guevara. Oo, Minardo na. Oo. Diba? Nag-start siya, kailan siya nag-start? DOJ Secretary 2019? Oo, Sigurado. kasi December 2019 eh. Oo, Guevara na partner. Kasi Oo. meron news na dito, September 2019, Guevara na. So, Oo. Guevara. Oo. Okay? So, yon. Mhm. Okay. Mm-mm. Oo, balikan ko, partner. Mm-mm. Bakit yung qualified human trafficking Mm. sa Pasig? Tapos the rest, Oo, sa Davao. Kasi Remulla said the case for qualified human trafficking will be filed before a Pasig court. di ko alam. Pero Oo. teka lang, partner, kasi wala yung buong kwento dito. Is it either yung mga bata dinala sa Pasig to Oo. beg? Oo. Okay? Hindi kompleto yung kwento dito, partner. Oo. Pero sa akin, kung ako ang biktima, magre-request ako sa court, sa Supreme Court, Oo. ng transfer of venue. Hindi sa Davao. Hindi ako magdadabaw. Dapat mas malayo dun. Pwede yun. Oo. Kahit, Kung ramdam kahit nila- Doon nangyari yung partner, sabi mo. Oo. Exception yun, partner. Oo. Kasi kapag karamdam mo na hindi ka makakakuha ng hustisya sa isang lugar Oo. because may hawak. Oo. Hawak, di ba? Oo. Isang pa nga, sa hawak pala yung mga Oo. korte. Na-dismiss nga nung una pa, di ba? Oo. Nung nag-file sila doon ng kaso, itong mga binabanggit niya rito. Oo. Laban Magpipetition kay ako for Pastor. transfer of venue. Oo. Yun ang sasabihin ko doon sa hawak na lawyer sa akin.